Kuya, sa hindi pag-abala, paumanhin at tayo'y mananatili sa ating pagtayo, ay puntahan natin ang ating tekstong gagamitin. Hanguin natin sa aklat ng John chapter 17. John 17, starting verse 1 to verse 3. Sabi rito kung yung sama-sama natin basahin. Sabi ng verse 1, when Jesus had spoken these words, He lifted up His eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that the Son may glorify you. Since you have given Him authority over all flesh, to give eternal life to all whom you have given Him. And this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Praise God. Ang Diyos ang magdagdag ng pagpapala sa mga salitang binasa natin. Sabihin natin, Amen. Makapo tayo sa oras na ito. Purihin ng Panginoon sa Kanyang biyaya at kabutihan sa bawat isa atin. Now, sa oras na ito, bago ko magpatuloy, ay ayokong kalimutan yung mga ating panauhin at aking binabati sila sa oras na ito at gusto ko na rin i-welcome ang mga sumusunod na mga panauhin. Ay unay, nais kong tawagan ng pansin o i-welcome si, tama ba? Ronnie Mark R. Kabidsid. Tama ba yung aking pronounce? Pagkaya brother. God bless you. Makakaupo ka na. So, siya po ay invited ng ating kapatid, Brother Alvin Kitalig. At salamat sa Panginoon na kasama ka namin ngayon, Brother Ronnie Mark. At nalangin ko na ito'y pasimula pa lamang at sa mga susunod ay makita ka namin at makasama ka namin patuloy sa fellowship na ito. At nais ko rin i-welcome ito yung mga kamag-anak ni Brother Peter, yung ating kapatid na nag-testimony kanina. Ito ay ang kanyang mother, Karina Cardova. God bless you po. Maraming salamat. At kanyang kapatid naman ito ni Brother Peter, si Samantha Obos. God bless you. Praise God. So marami pong salamat sa inyong pagsama sa biyaya sa gawain ito at kasama rin natin muli yung aking hipag at ang aking kuya na nakarating muli sila sa gawain ng Panginoon. So muli salamat sa Diyos. Ang dalangin ko ay ang Panginoon na magpala sa inyo ng mga aming nakasama ngayon ng mga panauhin, and I hope hindi lamang kayo maging bisita kundi maging kasama namin palagi sa biyaya ng Panginoon. So, kasama rin natin ang aking kapatid ngayon at ang aking hipag dahilan last Sunday ay naalala ninyo na sinama natin sa prayer yung aking hipag na nasa ICU. At last Monday ay pagkatapos ng gawain ay in-approach ako ni Brother Josiah na gusto niyang makapunta doon sa ospital at madalaw at banggit man lamang ng a word of prayer. At sabi ko, sige, punta tayo. And by Monday ng tanghali, nakarating kami doon sa East Avenue Medical Center. At nakita namin ang kanyang sitwasyon at dahilan sa yung pagbagsak ng kanyang platelets, dahilan siya po ay may breast cancer. At ito'y tinago niya sa kanyang pamilya, pero nang ito'y after ng pandemic ay nakaramdam siya ng pag-ubo. Akala nila ay meron kung ano sa baga, yung palay ng tinest ay breast cancer at nasa stage 4 na kagad. At
sa hindi inaasahan po pagdating nung, kung di magkamali, is Friday. Anong araw yun? Huwebes. Huwebes ay binawian na rin po ng buhay ang aking hipag at dahilan sa organ failure at dahilan sa hindi na rin niya kinaya, nasa ICU na siya, nilagyan siya ng mga tubo at habang nakikita ko yung kalalagayan ng aking hipag, it reminds me yung kalalagayan ng aking ina bago rin siya kinuha ng Panginoon. Kinakailangan niya rin tubuhan para lagyan ng respirator at ng oxygen. Pero nang naroon kami, si Brother Josiah ay nagbigay ng kaunting salita ng panalangin. Pero salamat sa Panginoon, bago pa po nangyari ito ay bago pa mamatay, o rather, bago pa kunin ng Panginoon si Pastor Nonoy, ay bago yung huling biyahe niya papuntang Cagayan de Oro, ay nagpahayag sa akin yung aking hipag na gusto niyang kaming pumunta roon. At sabi ko, sige kako, ito yung panahon na si Pastor Nonoy ay paalis na. So day before ng kanyang flight, ay in-approach ko si Pastor at sabi ko, Pastor, gusto yung aking hipag na pumunta ako roon, pero gusto kong isama kayo. At di naman siya nagdalawang salita, hindi naman ako nagdalawang salita kay Pastor at siya'y sumama sa akin at pumunta kami roon, pinag-pray ang aking hipag, may mga encouragement, words of encouragement na binigay sa kanya. At pagkatapos noon ay umalis si Pastor Nonoy at habang ilang panahon nang lumipas, ay ako naman ay muling nag-request siya ng pagdalaw doon at kami pumunta uli at dumalaw. Sa panahong yun ay nagulat na siya dahil yun yung panahon na kinuha na rin ng Panginoon si Pastor Nonoy. At sabi niya, nagulat talaga ako dahil sabi niya, kamakailan lang ay nandito siya at nakapag-minister pa, nakapag-pray pa. So, sa biyaya ng Panginoon ay nailid naman siya ang aking hipag sa pagtanggap sa Panginoon. Nang panahong yun, nang kami ay dumalaw sa Kanya. At hindi man naisagawa ang ilang mga bagay na kailangan para sa isang tumanggap sa Panginoon dahilan sa kanyang condition. Pero alam kong biyaya ng Diyos ay napakasagana para siya ay lingapin ng Panginoon ng kanyang biyaya at kagandahang loob. So, yan ang dahilan kung bakit ang aking mga kapatid ay narito. Dahilan kami nadalaw mamaya doon sa tapos na po siyang na-cremate at kami nadalaw na lamang sa kanyang sa aming mga kapatid. So, sa oras na ito, ay nais kong dumulog tayo sa mga salita ng ating Panginoon. And I hope gamitin natin ang mga oras at sandali sa oras na ito. At mamaya po ay may ministers meeting. So, hindi rin tayo lubos na magpapakaluwat at dadalaw pa rin kami doon sa aking kapatid. So sa oras na ito ay nais kong pumarang tayo sa mga salita ng ating Panginoon. Sa kabila ng mga bagay na ating mga naranasan, mga pinagdadaanan, pero still, sabi natin, ang Diyos ay mabuti pa rin. Amen kayo sa amen to that. Ang Diyos ay mabuti pa rin sa lahat ng mga bagay dahilan siya ang sovereign, siya ang nagpapasya at anuman ang kanyang ipasya ay tayo'y magtiwala lamang dahilan ito ay kapasyahan ng kanyang karunungan. At alam niya na ang lahat ng bagay ay para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Sa oras na ito, ay nais kong i-share sa inyo ang isang paksa hango dito sa verse 3. Ang verse 3 ay nagsabi, ito ay prayer ng ating Panginoong Jesus sa Gethsemane. Dito sa aking Bible, ang pinaka-heading nito ay The High Priestly Prayer. Ito yung pananalangin ng ating Panginoon na parang kagaya ng isang high priest at siya namagitan para sa kanyang mga disciples at namagitan din siya hindi lamang para sa kanyang mga disciple kundi para din naman sa mga tao na tatanggap sa kanya at sasampalataya sa kanya pagkatapos
ng kanyang pag-alis at paglisan sa ibabaw ng sanlibutan. So salamat mga kapatid, kung inyong babasahin ang John chapter 17, ang prayer ng ating Panginoong Hesus, alam niyo ba na pinag-pray ng ating Panginoon ng mga apostles. Pinag-pray niya at kasama niyang ipinag-pray ang bawat isa sa atin. Basahin ninyo ang John 17 at makikita ninyo na siya ay nanalangin hindi lamang para sa kanyang mga alagad, kundi para din naman sa mga magsisitanggap sa kanya. Merong isang verse dito sa verse 8. Sabi ng verse 8, "For I have given them the words that you given me, and they have received them and have come to know in truth, and I came from you, and they have believed that you sent me." Sabi ng sumunod na verse, ng verse 9, "I am praying for them. I am not praying for the world, but for those whom you have given me, for they are yours. All mine are yours, and yours are mine, and I am glorified in them." So pinapakita niya na siya ay pinanalangin niya ang kanyang mga alagad, at sa isang bahagi ng kanyang prayer ay sabi niya, hindi lamang sila, Ama, ang aking pinapanalangin, kundi sila na magsisitanggap at maninampalataya sa akin. So salamat mga kapatid na bago ka pa dumating sa ibabaw ng sanlibutan, bago pa tayo lumitaw sa mundong ito, ay meron ng nalalangin para sa atin. Meron na nag-pray para sa atin. It is Jesus. And after He prayed in Gethsemane, nang siya ay mamatay o ibigay ang kanyang buhay at siya'y magbangon ng maguli sa mga patay, then nang siya'y umakyat sa langit, He continued his high priest office. Kanyang ipinagpatuloy ang kanyang gawain bilang isang high priest, at siya ay namamagitan para sa bawat isa sa atin. Did you know that, mga kapatid? Na hanggang sa mga oras na ito, ang ating Panginoon ay nananatiling high priest sa sangkalangitan at nananalangin on our behalf. Siya ay nananalangin para sa bawat isa sa atin. Ang verse 3 na ating binasa ay binanggit ng ating Panginoon sa kanyang prayer. Ang pangusap dito, sabi niya, "And this is eternal life." So yan ang nais kong bigyan natin ng pansin sa oras na ito. This is eternal life. Ito ay may kinalaman sa buhay na walang hanggan. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay, si Hesus Kristo. So may kinalaman sa eternal life ang ating pagtutuunan ng pansin, at malimit nating narinig, mga kapatid, ang salitang eternal life. Lagi natin narinig yung salitang eternal life, ang buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan na ito ay maaaring ang ilan ay we just know it by word, we just heard it, narinig lamang natin ito, pero hindi natin minsan alam kung ano ba talaga ang buhay na walang hanggan. Ano ang gagawin ito? Well, ang iniisip natin, ang buhay na walang hanggan, ang eternal life ito ay buhay ng Diyos na ibinigay sa atin para hindi na tayo mamatay. Well, in some ways, sa isang bahagi ay totoo ang bagay na yan, na ang buhay na walang hanggan ay isang buhay na ibinigay sa atin para hindi na tayo mamatay. At ang buhay na walang hanggan na ibinigay sa atin ay buhay na ibinigay ng Panginoon upang sino man na kahit man sila ay mamatay, sila ay mabubuhay pa rin. Sila ay magbabangon na maguli sa mga patay. So, ang buhay na walang hanggan na ito ay isang buhay na nagtatagumpay. Amen. Ito ay isang buhay na mapagtagumpay, dahilan ang buhay na ito ay hindi ito buhay ng tao. Ito ay buhay ng Diyos. At itong buhay ng Diyos na ito ay nahayag sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At nang mahayag ang buhay na ito ay naging daan upang ang ating Panginoon ay magtagumpay sa lahat ng mga bagay.
Nagtagumpay siya sa kasalanan, nagtagumpay siya sa kamatayan, nagtagumpay sa libingan, at nagtagumpay siya kahit doon sa Hades na kanyang pinuntahan. Nagtagumpay siya sa lahat. Ang Hades ay ito'y ang lugar na kinaroroonan ng mga yumayaong kaluluwa dito sa ibabaw ng mundo. At ang namatay na tao ay iiwanan niya ang kanyang katawan na tinatawag na labi na siyang pinaglalamayan, kine-cremate, o dinadala sa nicho, dinadala sa libingan. Pero yung espiritu ng tao na nag-iwan doon sa katawan ay pumaparoon sa tinatawag na Hades. At ang Hades na ito ay isang lugar na kapag ang isang tao ay nakapasok doon, ay hindi na siya nakakalabas pa. Even in the book of Job ay na-mention ito ni Job sa kanyang pangusap. Sabi niya, paano na ang tao ay pupunta sa isang dako ng kadiliman at hindi na siya makakabalik pa. Kaya nasabi niya sa isang pangusap niya, mabuti pa ang punong kahoy. Mabuti pa ang mga halaman. Kapag ito ay naputol, ay kapag siya ay nadiligan, ay mayroon pang pagkakataon na siya ay sumibol. Ngunit ang tao sa kanyang pananaw ay sabi niya, kapag siya'y namatay, ay wala na siyang pag-asa. That's the first thing na kanyang tinitingnan. Pero isang panahon, ang Panginoon ay nagbigay ng tinatawag na kapahayagan sa kanya. Binigyan siya ng Panginoon ng kapahayagan. Ibig sabihin ng kapahayagan, it is a revelation, isang bagay na hiwaga, na hindi ito binibigay sa kanino man, kundi ito ay binibigay sa ilan lamang, na ito ay pagkaunawa sa mga bagay na hiwaga ng Diyos, na may kilalaman lamang sa Diyos. Na ang Diyos lamang ang nakakaalam ng bagay na ito. At ito'y binibigay ng Panginoon, hindi sa lahat ng tao, kundi sa ilan lamang na sila ay pinagkakalooban. At isang araw, si Job ay nagkaroon siya ng kapahayagan at kanyang nakilala at kanyang pinahayag at sabi niya, I know my Redeemer liveth. And I know, sabi niya, naniniwala ako ang aking manunubos ay nabubuhay. At siya'y tatayo isang araw sa ibabaw ng mundong ng sanlibutan ito. At bagamat ang aking katawan ay kainin ng uod, sabi niya, ang mga mata pa rin ito ang makakita sa aking manunubos. That's a revelation. Yun ay kapahayagan na ibinigay ng Panginoon sa kanya. At mga kapatid, ang kapahayagan, kapag sinabi nating revelation o kapahayagan, ito ay hindi mo ito makukuha sa anumang klase ng eskwelahan. Hindi ito makukuha sa anumang pag-aaral. Ang aklat ng Matthew chapter 16, verse 16, sabi noon ng verse na ito, sabi ng ating Panginoon kay Apostol Pedro. Sabi niya sa verse 16, and Simon Peter answered and said, You are the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Sabi niya, hindi ito mapalad ka dahilan ng tanungin ng Panginoon, ngunit ano ang pagkakilala nyo sa anak ng tao? Sumagot si Pedro at sinabi niya, dahilan ng mga tao ang kanilang pagkakilala kay Kristo, ikaw si Jeremias, ikaw si Elias, ikaw ay mga isang propeta, ikaw ay si Juan Bautista ang nagbangon sa mga patay. Ngunit ang sabi ng Panginoon, ano ang pagkakilala niyo sa anak ng tao? Tumayo si Pedro at nagsabi siya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sabi ng ating Panginoon, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi ito pinahayag sa iyo ng sino mang tao ng dugo at ng laman, kundi ng aking Ama na nasa langit. Dahilan sa panahong yun, mga kapatid, ay ang mga tao ay confused. Sino ba ang Panginoon? Sino ba si Jesus? Siya ay anak ni Maria, anak siya ni Joseph. Anak siya siya ay isang taong law breaker, breaker ng law of Moses. Maraming mga sa pantaha ang mga tao patungkol sa ating Panginoong Hesus, pero ang isang taong binigyan ng kapahayagan ay magagawa niyang sabihin kung sino talaga ang ating Panginoong Hesus.
And Peter tell Jesus exactly who he was, who he is sa panahong yun. Kaya't ang kapahayagan, mga kapatid, ay bagay na napakahalaga. And just mark it, mga kapatid. Inyong tandaan ang bagay na yan dahilan mamaya dadaanan natin ang bagay na ito na merong kinalaman sa tinatawag na kapahayagan. Now, yung eternal life, ang eternal life na ito ay ito'y mababasa natin sa First John sa chapter 1. Sa 1 John chapter 1, kung tingnan natin ang verse 1 ay ito ang ating mababasa sa bahaging ito. 1 John. Sabi rito ng verse 1, yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong aming nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. At ang salita ng buhay nito ay walang iba kundi ang sinabi rin ni John sa John chapter 1 na in the beginning was the Word. See, salita ng buhay. At ang buhay, sabi ng verse 2, at ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan at sa inyo'y aming binabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Ito ay pagpapakita niya ng pagkakahayag ng ating Panginoon dahilan ang pagparito ng ating Panginoon ay upang ihayag ang buhay na walang hanggan. Upang ihayag ang buhay na naroon sa Diyos at ihayag sa pamamagitan ng ating Panginoon. The life was made manifest and we have seen it. See? Nakita namin. Kaya ang sabi ng unang pangusap ni Juan sa kanyang sa verse 1, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon and have touched with our hands concerning the word of life. Nakita nila, narinig nilang nagsasalita, nahipo nila at nakita nila ang salita ng buhay na dilit iba ang ating Panginoong Hesukristo. At ang buhay na ito ay nahayag at aming nakita at aming pinatotohanan patungkol sa buhay na siyang aming pinapahayag sa inyo patungkol sa buhay na walang hanggan na ito ay nasa Ama at nahayag sa atin. So ang buhay na walang hanggan na ito ay pinapakita na ito ay unang nahayag sa pamamagitan ng ating Panginoon. At ang buhay na walang hanggan na ito, mga kapatid, ito rin naman ay ipinangako na kanyang ibibigay. Ito ay ipinangako na kanyang ibibigay. At yun ay alam natin ang talata na nagsasabi na gano'n na lamang ang pagsinta at pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Na sino man na sa Kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak. Last time ng ating pinag-aralan about the importance of baptism, ay nakita natin ang verdict ng Diyos sa tao. Romans chapter 5, verse 17, kung na magkamali, ay sinabi roon na ang Diyos ay nagbigay na ng desisyon sa tao. Ang tao ay meron ng desisyon, ibig sabihin, meron ng judgment sa lahat ng tao. At ang judgment ng Diyos sa lahat ng tao ay sila ay papunta sa kapahamakan. Lahat ng tao, mga kapatid, whether they like it or not, kahit man sila mabuti, kahit man sila mabuting tao, mahusay na tao, nagkakaloob o ano pa man ang bagay na kanyang ginagawa, ang tao ay meron ng verdict sa kanya. Ang tao ay meron na siyang sabihin natin, meron na siyang judgment sa kanya. At ang judgment na ito ay walang iba kundi ang kapahamakan. Ngunit, ang banal na kasulatan ay nagsabi na ang tanging makakapigil
sa direksyon ng tao papunta sa kapahamakan ay ang pananampalataya niya sa tagapagligtas. It's only the Savior ang siyang, kaya't makikita natin nga na tunay ng ating Panginoon ay tagapagligtas. So, ang tanging makakapigil sa tao sa direksyong ito na papunta sa kapahamakan ay ang kanyang pananampalataya sa tagapagligtas. So, makikita natin na at ito ay ipinangako. Ito'y ipinangako. Kung ating mababasa at balikan natin ang verse na yan, bagamat this verse is masyado ng, sabihin natin, masyado ng palasakan, John 3:16, pero ang verse na, ang bahaging ito ay nagsasabi sabi niya, and that whosoever believeth in Him should not perish. Ito yung makakapigil sa kanyang destination. Ito yung maglalagay ng tinatawag na junction ng kanyang buhay. Diba? Diba sa mga karsada ay merong tinatawag na dire-diretsong karsada, pero nagkaroon ngayon ng junction nang dumating ang ating Panginoon sa kanyang buhay. At doon siya ay magpapasya doon sa bahaging iyon at doon magkakaroon ng rerouting ang kanyang buhay. Na ang direksyon nito ay papunta sa kapahamakan ay mariroute at siya ay hindi na mapapahamak, sabi ng banal na kasulatan. So, ang sabi nito, in Him should not perish but have everlasting life. So may kita natin na ang buhay na walang hanggang ito ay ipinangako. Ito ay pinangako. Ito ay pinangako. At sino ang pinangakuan ng buhay na walang hanggang ito? Sabi roon, ang sino man na sa Kanya ay sasampalataya. Ang sino man na sa Kanya ay sasampalataya. At napakapalad ng mga taong ito. At alam kong isa tayo sa mga taong ito, mga kapatid, na binigyan ng ganitong klaseng pribileyo, binigyan ng pangako, at ang pangakong ito ay ating natanggap at nakamtan. So, sa isang talata ng 1 John chapter 2 verse 25, kung ating titingnan ng verse na ito, 1 John 2:25, ang verse na ito ay nagsasabi ng ganito, and this is the promise. And this is the promise that He hath promised us, even eternal life. So, eternal life is been promised. Ito ay ipinangako. Ito ay pangako. At ang pangako at ang buhay na walang hanggang ito ay nakapromise na. Ibig sabihin, kapag sinabing nakapangako, ito ay nakahanda. Nakahanda sa sino man na ito ay kagaya, mga kapatid, ng mamaya bibigyan natin ng pansin. So, doon sa verse na yon, sa 17 ng John, verse 2, sa John chapter 17, verse 2, ay pinakita roon ang sabi ng ating Panginoon. Sabi niya, Father, the hour has come, glorify your Son, that your Son may glorify you. Sa verse 2, as you have given Him, John chapter 17, verse 2, as you have given Him authority over all flesh. Kung paanong binigyan mo siya ng kapamahalaan, ng tinatawag na binigyan siya ng authority. Yung authority ito ay ibinigay ng Diyos Ama sa Kanya upang sila ay pagkalooban. As you have given Him authority over all flesh, that He should give eternal life to as many as you have given Him. So, sino ang bibigyan ng buhay na walang hanggan? Ang bibigyan ng buhay na walang hanggan ay sila na mga ibinigay sa Kanya. Yung mga ibinigay ng Ama sa Kanya. As many as thou hast given Him,
Ang banal na kasulatan ay nagsasabi, mga kapatid, na lahat ng ibinigay ng Ama sa Kanya ay palalapitin ng Ama sa ating Panginoong Hesus. Diba? Ulitin ko, ang lahat ng ibinigay ng Ama sa Kanya, ito ay mga tao, mga lalaki at babae. Lahat ng ibinigay ng Ama sa ating Panginoong Hesus ay palalapitin mismo ng Ama papunta sa Kanya. At ito yung panahon ng pagtawag ng Diyos sa bawat isa. So makikita natin na itong buhay na walang hanggan na ito ay ipinangako at ibibigay sa bawat isa na sa Kanya ay Kanyang palalapitin. At kapag ito, ang paglapit na ito ng isang tao ay magiging daan upang alam natin na ang prosesong ito para ibigay ang buhay na walang hanggan ay walang iba kundi sa pamamagitan ng bautismo sa pangalan ng ating Panginoon, pananampalataya sa ating Panginoon, and then pagsisisi sa kanyang kasalanan at bautismo sa pangalan ng ating Panginoon at kanyang tatanggapin ang kapatawaran ng kasalanan at ang kaloob ng Espiritu Santo. Say Acts chapter 2 verse 38. Kung makita natin ang bahaging yan. So, to make it clear, kahit man salamat sa Panginoon last Wednesday ay nagkaroon tayo ng baptism at isa sa ating kapatid ay nabautismuhan, si Brother Alan Atienza ay sa biyaya ng Panginoon ay nabautismuhan sa matagal na panahon ng kanyang paghihintay. So ang Acts chapter 2 verse 38 ay nagsasabi na, then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit, of the Holy Ghost. At kanyang tatanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo. Alam niyo ba, mga kapatid, na ang tinutukoy na ito na pangakong Espiritu Santo ay siyang buhay na walang hanggan din naman. So sometimes ang ilan sa atin ay maaaring mag-isip at ma-confuse sa ilang mga bagay. Ngunit mga kapatid, ang tatanggaping Espiritu Santo ng bawat isa ay ito mismo ang buhay na walang hanggan. This is eternal life. Ito yung buhay na walang hanggan na kanyang tatanggapin. So, matatanggap niya ito sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya at walang ibang paraan na pwede niyang matanggap ang bagay nito kundi sa ganitong bagay na inilagay ng Panginoon. Pagsisisi, pananampalataya, bautismo sa pangalan ng ating Panginoon at ang kapatawaran ng kasalanan ay mangyayari sa Kanya. So makikita natin, mga kapatid, makikita ninyo ang blessing ng forgiveness. Ang blessing ng kapatawaran ng kasalanan. At ano ang biyayang ito na tatanggapin ng isang tao pagkatapos siyang ipatawad sa kanyang kasalanan. At ito ay ang pagdating ng Espiritu Santo sa kanyang buhay at na siyang buhay na walang hanggan. Na siyang buhay na walang hanggan na kanyang ipinangako. So makikita natin ang ganitong pagpapahayag. Sabi ng isang talata sa aklat ng John chapter 10. Tingnan natin ang John chapter 10. Ang John chapter 10 verse 28. Sabi rito ng verse 28, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. So makikita natin sa ganitong bagay, ang sabi ng ating Panginoon, bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at hindi sila mapapahamak. So ang buhay na walang hanggan naging tinanggap ng isang mananampalataya ay siyang katunayan para sa kanya na hindi siya mapapahamak.
Hindi siya mapapahamak. Hindi siya hahatulan. At sabi ng banal na kasulatan, at ang buhay na walang hanggan na ito na ibinigay sa kanya ay katiyakan at ito ay selyo na walang sino man na makakaagaw sa kanya. So makikita natin ang ganitong bagay na sa aklat ng Ephesians chapter 1 verse 13. Pinakita ron ng verse na ito sa Ephesians 1:13. In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. In whom also after that ye believed, ye were sealed. You were sealed with that Holy Spirit of promise. Well, makikita natin sa punto na pinapakita ng banal na kasulatan, alam niyo ba ang selyo ay pagpapakita ng isang dokumento kapag ito'y sinalyuhan, ay tinatanggap ito, diba? Tinatanggap ito ng gobyerno, ng munisipyo, at ito ay tinatatakan at ibig sabihin, ang tatak ay nagpapakita na ang dokumentong ito ay authenticated. Ang dokumentong ito ay tunay at totoo at ito ay valid at tatanggapin sa lahat ng anumang transaksyon. So, ang sino man na nilagyan ng tatak, mga kapatid, ay makikita natin, ito ang magiging kanyang palatandaan ng kanyang pagpasok sa panahon. Siya man ay dumating ang panahon na siya ay kunin ng Panginoon. Ito ang kanyang katiyakan na siya ay, hallelujah, ligtas sa ganitong bagay. So, dito ay titingnan naman natin, mga kapatid, dahilan ng buhay na walang hanggang ito ay hindi lamang ito sabihin natin, hindi lamang ito isang buhay na tumatagal at hindi makakaranas ng kamatayan. Ito ay, kanina pinakita rito na ito ay selyo. Selyo sa bawat isa na magiging daan upang ang sino man ay walang makakaagaw sa kanya sa kamay ng Panginoon. It is an assurance. Merong isa pang verse na nagsasabi rito sa 1 John chapter 5, 1 John chapter 5 verse 8. Sabi ng verse na yan, and there are three that bear witness in earth, the spirit, the water, and the blood. And then verse 9, if we receive the witness of man, the witness of God is greater. For this is the witness of God which He hath testified of His Son. So yung salitang witness na ito, yung patotoong ito ay siya rin yung tinatawag na selyo na kanyang inilagay sa bawat isa. Well, kapag ang isang produkto ay tinatakan at sinelyuhan, nakalagay doon, passed. Siya ay nakapasa sa anumang test. At siya ay, saan man siya dumaan, ang titingnan na lamang ng mga nag-inspect sa kanya ay yung selyo. At kapag nakita yung selyo, then siya ay palalagpasin. So, ang witness na ito, ang pinakaselyo, ito ay ang patotoo ng Panginoon na ikaw ay kanyang tinatanggap. This is the testimony, patotoo ng Diyos. Ikaw ay sumampalataya sa Kanya. Ikaw ay nagbigay ng pagsunod sa Kanya. Bilang patotoo na Kanyang tinatanggap ang iyong pananampalataya, ikaw ay lalagyan niya ng pinakatatak o tanda na walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. And this is the witness of God which He hath testified. Sabi ng sumunod na verse, He that believeth on the Son of God hath the witness in himself. Sino man ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay meron ng patotoo sa kanyang sarili. Meron ng selyo sa kanyang sarili. Ito yung selyo na mag-iingat sa kanya at magiging daan na alam nyo,
na kahit man ang kaaway ay hindi siya pwedeng salingin sapagkat siya ay tinatakan. Naalala niyo ang pangyayari sa Old Testament, sa Book of Exodus, nang nakita ng anghel ng kamatayan, ang dugo na meron na nakapahid doon sa pintuan, at sabi ng Panginoon, sabi niya, kapag nakita niya ang dugo, siya'y lalagpasan. I will pass. When I see the blood, I will pass over you. So sabi rito sa sumunod na pangungusap, and this is he that believeth in the Son of God hath the witness in himself. He that believeth not hath made him a liar, because he believed not the record that God gave of his Son. Next verse. And this is the record that God hath given to us. And this is the record. This is the witness. Even to us, hath given to us eternal life, and this life is in His Son. So ang buhay na naroon sa anak ay naibigay sa sumampalataya sa ating Panginoon. Sabi ng verse 12, He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Sino man ang meron ng anak? Well, paano ka magkakaroon ng anak? Ito yung pagtanggap mo sa kanyang, sa buhay na ibinigay niya sa atin. At sa pamamagitan nito, sabi niya, sino man ang meron ng, he that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Next verse 13. These things I have written to you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. That ye may know. Ito yung sinabi ng ating Panginoon, search the Scripture. Search the Scripture, for in them you think ye have eternal life. So matapos nating makita ang ganitong bagay, ano ba itong eternal life na ito? Ang eternal life na ito ay, ito yung buhay, o ito yung Espiritu Santo. Ito yung witness na inilagay sa atin. Ito yung patotoo. Ito yung selyo na inilagay sa bawat isa ng mga mananampalataya. Sa ibang salin, sa ibang terminolohiya, ginamit din ang tawag dito ay sa 1 Peter chapter 1 verse 23. Sabi ng verse na yan, verse 23. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. So dito ay tinawag din ito na hindi lamang ito basta witness, hindi lamang ito basta patotoo, tinawag ito ng banal na kasulatan na ito rin naman ay binhi. Ito rin ay isang uri ng seed. At dahilan ito ay seed, mga kapatid. Alam niyo ba, ang bawat seed ay meron siyang kalikasan sa kanyang sarili. Ang sabi ng ating Panginoon, even in the book of Genesis, ay pinapakita roon na ang bawat binhi ay siya ay magbubunga ayon sa kanyang uri. So ibig sabihin, ang binhi na ito, ang buhay na walang hanggan na ating tinanggap, ito ay meron siyang kalikasan. Meron siyang nature sa kanyang sarili. At anong nature na ito? Ang nature ng buhay na walang hanggan ay nature ng Diyos. At kung ito ay nature, ito ay buhay ng Diyos at nature ng Diyos,
Ano ang iisipin natin sa sino man na tumanggap ng buhay na walang hanggan? Ang buhay na ito ay magiging gagawa sa kanya. Ang Diyos ay banal at ang kalikasan ng Diyos ay banal. Anong gagawin ito sa tao? Siya ay gagawin ding isang banal. Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid. So, ibig sabihin, ang buhay na walang hanggan na ito, hindi lamang basta buhay na hindi na mamamatay, kundi ang buhay na ito ay merong siyang kanyang sariling kalikasan. Bukod sa ito ay selyo para sa iyo, tatak para sa iyo, na ikaw ay nakapasa at ikaw ay hindi na mapapahamak. Ang tatak na yan ang siyang titingnan. Alam niyo, sa ilang mga sa isang pagkakataon, merong mga pangyayari sa banal na kasulatan sa panahon ni Ezekiel, ay pinakita roon na merong isang anghel doon na merong siyang pantatak. At sabi niya, ang tanging sasaktan mo lamang ay sila na mga walang tatak. Diba? Kung ang kaaway ay merong tinatawag na mark of the beast, ang Diyos din naman ay meron siyang marka. Ibig sabihin, kung ang kaaway ay mamarkahan ng mga tao sa huling araw nito na sila ay silang mga magsisamba sa hayop sa huling araw, meron din namang tatak ang Diyos, at ang tatak ng Diyos ay ang Espiritu Santo, ang buhay na walang hanggan na iyong tinanggap, at ang Espiritu Santong yan, or rather, ang buhay na walang hanggan na yan, ay meron siyang kalikasan. Alam niyo ba, mga kapatid, ang pinaka mahiwagang bagay sa buhay ng tao ay yung tinatawag na DNA. Ang DNA ng isang tao ay ito ay para itong isang structure na ito yung nagko-command kung ano ang mangyayari sa isang tao. Ibig sabihin, kapag ang kanyang DNA, ang DNA ng isang tao ay nanggaling siya sa isang maputi. Kagaya na ating kapatid Bar Josiah. Most probably, definitely, kung siya man ay magkakaanak at sa biyaya ng Diyos kung siya ay magkaanak, ay ang magiging kanyang anak ay iko-command ng DNA na naroon sa kanya kung ano ang complexion, kung ano yung buhok niya, kung ano yung kulay ng mata niya, kung ano yung kulay ng kanyang balat, kung gaano siya katangkad, kung gaano siya, anong mangyayari sa kanya, ay kinocommand ito sa pamamagitan ng DNA na naroon sa kanya. Yun po yung pinakahiwaga ng tao. Na bakit ang tao ay hindi nagkakaroon ng kalituhan na kahit man ang ating yung ating fingerprint ay hindi po nagkakapare-pareho, lahat ng ito ay kinocommand sa pamamagitan ng DNA. Alam niyo ba na ang buhay na walang hanggang ito ay meron siyang sariling kalikasan na gagawa sa buhay ng isang tao. Now, titingnan natin, mga kapatid. So, ilan lamang ito sa mga bagay na ating binibigyan ng pansin. So, tinawag ito ng banal na kasulatan. Tingnan niyo ang isang talata rito sa 1 John chapter 3. 1 John chapter 3, starting verse 9. Sabi rito ng verse 9, sabi ng verse 9 ito, whoever is born of God doth not commit sin. Pinakita rito ng kung titingnan natin ang ilang mga pangungusap, sabi ng, taas natin, kung titingnan natin ang verse
ang verse 1, dahilan ng verse, ang verse 1 ay pinakita roon kung gaano kadakilang pag-ibig ang kanyang ibinigay sa atin para tayo ay matawag na mga anak ng Diyos. At sabi niya, at tayo nga ay gayon. At hindi pa natin nalalaman kung magiging ano tayo kundi ang tanging magiging alam natin na kapag siya ay nahayag, tayo ay magiging katulad niya. See? Dahilan yung nangungusap dito si Apostle Juan patungkol doon sa binhi, doon sa seed na gagawa doon sa isang mananampalataya, sa isang anak ng Diyos. Now we are the children of God and has not yet been revealed. Hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. But what we shall be, but we know. See? Kapag meron kang hawak na binhi, tanungin mo, anong klaseng binhi yung hawak mo? At kapag sinabi mo, ito'y binhi ng buto ng mangga, alam ko na kung anong mangyayari dyan sa manggang yan. Sa butong yan, rather. Alam ko na ang butong yan ay kapag itinanim, siya'y tutubo, at siya'y magiging malaking puno, at siya'y mamumunga ng kung anong klaseng pagkamangga siya. Kaya sabi rito ni Apostle Juan, sabi niya, hindi pa natin nalalaman kung magiging ano tayo. Pero ang isang tiyak na sabi niya, na tanging alam ko, na sabi niya kapag siya ay nahayag, tayo ay magiging katulad niya. Sapagkat yung binhi na ating tinanggap ay binhi ng galing sa Kanya. See? At sabi rito ng sumunod na pangungusap, sabi niya, and everyone, next verse, doon sa verse 3 na. And every man that hath this hope in him purifieth himself even as he is pure. Sino man ang merong ganitong pag-asa sa kanyang buhay, ay siya ay iniingatan niya ang kanyang sarili. Kaya sabi rito, everyone who thus hopes in him purifies himself even as he is pure. And everyone who makes, sabi ng verse 4, everyone who practice, sa Tagalog, ang sino man na gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Patungkol ito sa paggawa ng kasalanan. At nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa Kanya'y walang kasalanan. Now, dito natin makikita, habang tayo'y nagpapatuloy, at kung tayo ay meron ng buhay na walang hanggan, ang buhay na walang hanggan na yan ay kalikasan ng ating Panginoong Hesus. At ang kalikasan na yan na naroon sa Kanya, ang kalikasan na ito ay walang kasalanan. Kung ang kalikasan na ito na naroon sa Kanya ay walang kasalanan, ano ang gagawin nito kapag ang buhay na walang hanggan ay dumating sa isang tao? Gagawin siya nitong banal at siya ay aalisin ito sa kasalanan. At sabi rito, nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan. First and foremost, ang unang ginawa sa atin ay pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin ng kapatawaran ng kasalanan, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan at tayo ay inaring ganap at tayo dineclared as righteous, as justified. At pagkatapos nito, sabi rito, ang sino man, next verse, verse 6, ang sino mang nananahan sa Kanya ay hindi magkakasala. Ang isang version na pwede nating tingnan dito sa verse 6. Sabi rito ng verse 6 na ito. Tingnan natin sa wikang Ingles. No one who abides in Him
keeps on sinning. Sino man na nananatili sa Kanya ay hindi mananatiling nagpapatuloy sa pagkakasala. Dahilan ng nature ng buhay na ito ay hindi makasalanan. Ang nature ng spirit na ating tinanggap ay hindi ito spirit ng mundo. Hindi ito espiritu ng sanlibutan. Ito espiritu ng Diyos. Ito espiritong banal. At ang gagawin ito ay hindi siya aakayin sa kasalanan, kundi siya aakayin sa kabanalan. Aakayin siya, hindi siya ibubulid ng labis. Hindi siya nito. Ang sabi ng Ephesians chapter 2, ang espiritu na nasa kahanginan, yun ang nag-iimpluwensya sa tao para siya ay patuloy na sumuway sa kalooban ng Diyos. Ibulid siya sa kasalanan, patuloy siyang magkasala. At siya ay akayin sa kasalanan. Pero ang kalikasang ito ay hindi siya akayin sa kasalanan. Siya ay iaalis sa kasalanan. Siya ay aalisin sa pagkakasala. No one who abides in Him keeps on sinning. No one who keeps on sinning has either seen Him or known Him. Sabi rito, at ang sino man na nananahan sa Kanya hindi nagkakasala o hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, para mas maintindihan natin, sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa Kanya. O so ang tinutukoy, sino mang magpapatuloy at nagpapatuloy sa pagkakasala ay nagpapakita lamang na hindi nakakita sa Kanya, hindi man nakakakilala sa Kanya. Ibig sabihin, wala noong nature na ito. Dahilan ng nature na yan, ang siyang mag-aakay sa iyo palayo sa kasalanan. Ilalayo kanya sa kasalanan. Kung sinabi sa Old Testament, the fear of the Lord is to ay lumayo sa kasalanan. Kung ang takot na ito sa Panginoon ay nagdadala sa tao para lumayo sa kasalanan, ang buhay na walang hanggan ay masigit pa. Dahilan ito ay kalikasan ng Diyos na dumating sa Kanya. Hindi siya nito aakayin sa pagkakasala, kundi ilalayo siya sa pagkakasala. Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kaninuman. Ang gumagawa ng katwiran ay matuwid. Gaya rin naman niya na matuwid. So ang gumagawa ng katwiran, ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo sapagkat buhat pa ng pasimula ay nakakasalang dyablo. So ibig sabihin, ang isang tao na hindi siya dinatnan ng kalikasang ito, mananatili siya sa pagkakasala at walang pagkakataon. Sa lahat ng pagkakataon, siya ay magpapatuloy sa pagkakasala. Ngunit ang kalikasan nito ng buhay na walang hanggan ang magiging daan sa kanya upang siya ay huminto at hindi na magpatuloy sa pagkakasala. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo sapagkat buhat pa ng pasimula ay nakakasalang dyablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Anong gawa ng kaaway? Ang gawa ng kaaway ay ang tao ay dalhin sa pagkakasala. Tuksuhin at akayin sa pagkakasala. Ang sinumang, kaya sa bahaging ito, ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa Kanya. Well, mga kapatid, kahit anong pilit mo na expect na ang mangga ay magbunga ng santol, ay hindi siya maaaring mangyari dahilan ang kalikasan niya ay mangga. Yun ay kalikasan niya. Kahit anong gawin mo sa kanya, yun yung binhi niya. Ang magiging dahon niya ay dahon ng mangga. Ang uri ng puno niya ay puno ng mangga. Ang mga sanga niya at ang katas niya at ang amoy ng kanyang dagta ay amoy mangga. At hanggang sa siya'y magbunga, ang bunga na kanyang ipoproduce ay mangga. Well, mga kapatid, sabi rito ni
Apostol Juan sa kanyang pangungusap, sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, hindi magpapatuloy sa pagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa Kanya. Hindi sinful nature ang hatid ng eternal life. Hindi sinful nature. Hindi siya akayin ito bagkus gagawa ito sa Kanya para siya'y pahintuin sa pagkakasala. At sabi roon, hindi sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa Kanya. It's the nature of God, the nature of the eternal life, ang siyang gumagawa sa Kanya. Praise the Lord. Now, kapag hindi natin naintindihan ang banal na kasulatan, ay sasabihin lamang ng tao, tinanggap ko si Kristo at ako'y may buhay na walang hanggan, hindi na ako mapapahamak, ako'y mabubuhay magpakailan-kailan pa man. Hindi lamang yan ang gawa ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay napakaraming biyayang gagawin sa bawat isa atin. Ito ay magiging kagaya ng ating narinig kanina, ito'y magiging ating security. This is our security. Ito yung ating katiyakan na walang sino man na makakaagaw sa atin sa kanyang kamay. At yun ay patotoo. At isa pang bagay na pinakita rito, this is a seed. And this seed has his own nature. At ang magiging prominenteng kalikasan na gagawa sa buhay ng isang tao ay kanyang gagapiin ang yung tinatawag na espiritu o gawa ng kasalanan at ng kamatayan sa buhay ng isang tao. At ang kanyang ipoproduce mula sa panahong yun ay ang buhay na walang hanggan. Ang kalikasan ng buhay na walang hanggan. Na makikita natin sa ilang sandali, mga kapatid. Alam nyo, isa pang bagay na gusto kong maintindihan natin sa buhay na walang hanggan na ito. Isa sa pwede nating tingnan sa aklat ng, balikan natin yung John chapter 17, verse 2 and verse 3. Sabi ng verse 2 na yan, gaya ng ibinigay mo sa Kanya ang kapamahalaan. Binigyan siya ng authority sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa Kanya. At sabi ng sumunod na verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila. Isa sa gawa pa ng buhay na walang hanggan sa isang tao. Sabi riyan, at ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila. Yung salitang pagkakilala ay ito ay maranasan. Yung maranasan ito ng mga mananampalataya ng sino man na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Yung tinatawag na pagkakilala. Kapahayagan. O yung tinatawag na yung knowledge. Ang knowledge na ito ay, alam niyo, sa banal na kasulatan ay kahit man dito sa Biblia ay nagpapakita na merong dalawang klase ng knowledge. Meron dalawang Greek word na ginamit ang salitang knowledge. Ang unang Greek word na ginamit sa knowledge ay yung tinatawag na gnosis. Yung Gnosis. Gnosis. Ito ay may kinalaman sa general knowledge. Yung general information na ating natatanggap.
Kung ito ay katalinuhan ng tao, ako ay pwedeng magturo sa inyo ng mga bagay sa ibabaw ng mundong ito. Ang isang guro ay pwedeng magturo at makatanggap tayo ng tinatawag na knowledge, kaalaman. At kahit man sa ating kapanahunan, mga kapatid, this is, ang time na ito yung panahon ng napakaraming knowledge. Ano man ang kailangan mo, ay nariyan si Google. Pwede mong i-Google lahat ng gusto mong information. Every information under the sun, lahat ng bagay na gusto mong malaman, tanungin mo kay Google. Isa pa, at ang pagtaas ng technology sa ating kapanahunan ngayon, ay meron ng mga AI. Mga artificial intelligence na pwede mong itanong at lahat ay kanyang sasalitain sa iyo. But all those knowledge ay ito'y dito lang sa ibabaw ng mundong ito. It's general knowledge, general information. But there's another kind of knowledge. Dito ang ginamit na knowledge na Greek word dito ay yung tinatawag na epignosis. Yung gnosis ito ay general information, human knowledge, pangkaraniwang kaalaman sa ibabaw ng sanlibutan. Datapwat yung tinatawag na epignosis. Ang epignosis ito ay sa isang definition ng tinatawag na ang Greek word na ito na epignosis, ang ibig sabihin is full discernment. Full discernment. Or sa iba pa sa higher definition, pag sinabing full discernment, ito yung kabuuan, ito yung kakumpletuhan, ito yung katotohanan. Sa iba pang definition, ang epignosis na ito, yung knowledge na ito, is the precise and correct knowledge. Alam niyo mga kapatid, sa ating panahon ngayon, there is a lot of information that we can hear, we can read. But the question is that the exact or precise? Yan ba ang tunay na kaalaman? Dahilan sa ating panahon ngayon, there's a lot of fake news. Napakaraming mga fake news ngayon. Minsan, meron kang information na mababasa tungkol sa health. Sasabihin, itong maganda para sa iyong kalusugan. Well, ang gagawin mo naman, titingnan mo naman. At ipapractice mo. Sasabihin ng ibang information, yung ganitong information ay mali, ito yung mas tama. At kapag nakabasa ka uli ng isang information, alam niyo, sabi pa nga nila, sabi ng ilan dati, bawal kumain ng itlog na marami. Diba? Yan ang nababasang information. Meron ka namang isang blog na mababasa. Sabi niya, dapat kang kumain ng itlog araw-araw. Sabi naman nila, huwag mong kainin yung puti, yung egg white. Sabi naman ng ilan, maganda yung egg white. So, ibig sabihin, ang knowledge ngayon ay napakarami, pero ang tanong, is it the precise knowledge? Is it the truth? Is it the precise and correct knowledge? But the epignosis, yung salitang epignosis, it is the precise and correct knowledge. And this precise and correct knowledge ay walang ibang source nito kundi ang Diyos lamang. Yun ang pinaka
Dahilan, isa pa sa meaning na ito, so this is the precise and correct knowledge. At this knowledge is the knowledge of things ethical and divine. Ito ay may kinalaman din sa kahit man sa paraan ng pamumuhay, at ito ay may kinalaman sa mga bagay ng Diyos. So mga kapatid, totoong sinabi ng Book of Daniel, chapter 12, knowledge shall increase. Ang tao ay magpaparoot pa rito, and knowledge shall increase. Ang knowledge ay patuloy na tumaas ng tumaas ng tumaas. Ngunit, habang tumataas, mga kapatid, the more na tumataas ang knowledge at napakarami ng information, the more na ang tao ay nakiging confused sa uling araw nito. At di na nila alam ngayon kung ano ang kanilang dahilan. Ang mga tao ay magre-research, and based on the research, ay magka-come up sila sa isang fact. Diba? Magka-come up sila based doon sa research nila, magka-come up sila sa isang fact. At kapag merong panibagong mas malalim na research, may bagong fact na naman na lilitaw. So makikita natin, fact is changing. Ang fact ay nagbabago-bago. Habang ang tao ay patuloy nagsasaliksik, but I want to tell you, the truth will remain. The truth will remain. The truth is not based on facts. Ang katotohanan ay hindi ito nakabase sa mga discovery. Ang katotohanan ay walang ibang source nito kundi ang Diyos lamang. At sabi minsan sabi ng ating Panginoon, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. And He comes to bear witness of the truth. So, ang ganitong bagay, mga kapatid, ay ang knowledge ay kahit pa naman ito gaano kalalim. Alam niyo ba, ang knowledge ay pwede itong maging napakalalim ng knowledge na ito, at dahilan sa lalim niya ay makukonvince ka niya na ito ay totoo. So dahilan sa isang meaning ng gnosis ay yung deeper and more perfect and enlarged knowledge. So yung mas malalim at mas pinalawak na uri ng kaalaman. But mga kapatid, merong tinatawag na epignosis. At ang epignosis na ito is the full, precise, and exact. Alam niyo, pag pinag-usapan natin ang salita ng Diyos, tanging salita ng Diyos lamang ang eksaktong aksyang katotohanan. Sabi ng Book of Psalms, or Proverbs, if I'm not mistaken, ang salita ng Diyos ay kagaya ng silver na dinala doon siya ay sinubok ng 7 times. Dinarang sa apoy ng 7 times, ibig sabihin, lahat ng dross, lahat ng dumi ay wala na. Siya ay pure. Siya ay purong-puro na. Wala nang natirang anumang klaseng maliit na elemento. Dahilan, ang apoy ang naghiwalay ng dumi doon sa silver. Now, tingnan natin mga kapatid. Alam niyo ba sa isang bahagi tungkol sa pangungusap na ito, tingnan natin ang chapter 2 verse 9
ng, or dito muna sa verse 1 ng 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 2, verse 1. Dito si Apostol Pablo ay nangungusap siya ng ganitong bagay. Sabi niya, at ako mga kapatid, nang pumarian sa inyo ay hindi ako naparian na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Diyos. Sabi niya, nang ako'y pumarian sa inyo ay hindi ako pumarian sa pamamagitan ng galing ng pangungusap. Minsan sa sobrang galing ng tao na magsalita, it seems na yung kanyang, alam niyo, di ba, kapag yung isang, sorry sa example, yung isang scammer, yung isang manloloko, yung isang nandaraya, sa sobrang galing ng kanyang pananalita, napapaniwalaan niya yung tao. But at the end, ay makikilala niya na siya pala ay niloloko lamang. Hindi ako napariyan na may kagalingan ng pananalita o sa karunungan na nagbabalita na sa inyo ng patotoo ng Diyos. Sapagkat aking pinasyahan na walang malamang anuman sa gitna ninyo maliban na si Jesucristo na siya na napako sa krus. Ang ganda ng patotoong ito ni Apostol Pablo na sabi niya, nagpasya ako na walang anumang malaman, wala akong anumang kaalaman na dalhin sa inyo, kundi si Kristo at siya na napako sa krus. But you know na ang si Kristo at ang pagkapako sa krus ay siyang sentro ng lahat ng mga bagay sa buhay espiritual ng isang tao. Siya ang pinakasentro. At kung malaman mo at makilala mo si Kristo at siya na napako sa krus, ay mapapasayo ang lahat ng mga bagay. See? Yan ang dahilan, kagaya ng isang talinghaga, ibinenta niya ang lahat para lamang masumpungan, bilhin ang lupang iyon. At ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan at may katakutan at may lubhang panginginig. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang papanghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. So dito, naalala ko ang sabi ni Apostol Pablo sa isang pangusap. Sabi niya, pagparian ko, malalaman ko yung mga tao na mga taong magaling magsalita. Sabi niya dito sa isang verse, bayan niyo, basahin ko muna ng chapter 4 ng 1 Corinthians. Sa verse 19. Sa verse 19, sabi riyan, ngunit ako'y paririyan agad sa inyo kung loloobin ng Panginoon at aking aalamin, hindi ang salita ng nagpapalalo, kundi ang kapangyarihan. Dahilan, meron siyang maraming taong na narinig na pumaparoon, gagaling magsalita, pero sabi niya, gusto kong malaman sila, makilala sila, hindi lamang ang kanilang salita, kundi ang kapangyarihan. Next verse. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi salita, kundi kapangyarihan. So dito niya ipinakita ang ganitong bagay. Ang kaharian ng Diyos ay hindi salita, kundi pagpapatunay. Sabi ng sumunod na verse, balikan natin ng 1 Corinthians 2. Sabi niya, verse 5, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Upang ang inyong pananampalataya, mga kapatid, ang hinihimok ni Apostol Pablo rito, ang pananampalataya ng sino man ay hindi masalig sa anumang bagay, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Gayunman, nagsasalita kami ng karunungan. Sabi dito, yet among the mature, we impart wisdom.
kami ay nagbabahagi ng karunungan. Although it is not a wisdom of this age, ang karunungan na aming ini-impart ay hindi karunungan ng panahong ito, ng kasalukuyang kapanahunan. Ginamit yung salitang of this wisdom of this word sa King James, pero ang mas tamang version, ang mas tamang salin ay wisdom of this age. Sapagkat kagaya sa ating panahon, di ba? Bawat panahon ay umaabante ang teknolohiya at ang karunungan. So, although it is not a wisdom of this age or of the rulers of this age who are doomed to pass away, at sila ay mauwi sa kawalan. But we impart, sabi ng verse 7 yan, but we speak the wisdom of God in a mystery. Ibinabahagi namin ang karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng hiwaga. Alam niyo ba yung salitang hiwaga diyan? Yung salitang hiwaga ay gusto kong tingnan natin ito sa yung Greek word ng mystery ay mysterion. Sabi niya, ang mysterion na ito ay natatagong bagay, lihim o isang misteryo. A hidden thing, a secret, a mystery. Sabi niya na nangungusap kami, sabi niya, we impart a secret and hidden wisdom of God. Sa King James Version, we speak the wisdom of God in a mystery. At alam niyo ba yung mystery niyan, sabi rito ng isang definition, sabi niya, generally mysteries are religious secret confided only to the initiated, not to ordinary mortals. Ibig sabihin, ito ay ipinagkakatiwala lamang sa kanila na nakapasok sa kahariang ito. Hindi ito pinapahayag sa lahat. This mystery, yung wisdom of God, yung sabi niyan, we speak the wisdom of God in a mystery. So yung pagbabahagi ng karunungan ng Diyos, ito ay sa pamamagitan ng hiwaga. At ang hiwagang ito ay ipinagkakaloob hindi sa lahat ng mga taong mortal, kundi sa kanila lamang na mga nakapasok sa kaharian. To the initiated, di ba? Yung salitang initiated, di ba? For example, sa isang fraternity, meron tinatawag na initiation. Bago ka, meron tinatawag na initiation rite, bago ka mapabilang dun sa kapatiran nila. Dun sa tinatawag, or rather yung kapatiran o yung brotherhood nila. At alam nyo, ang sino man na bago sila makapasok sa kaharian ng Diyos ay kinakailangan silang dumaan sa initiation. And this is initiation ay walang iba kundi ang bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kapatawaran ng kasalanan. Ito yung initiation na kanyang dadaanan at sa paraang iyon ay makakapasok siya doon sa kaharian ng Diyos. At kapag siya'y nakapasok sa kaharian ng Diyos, sabi ng ating Panginoon, ang tanong ng mga alagad sa Kanya, Panginoon, bakit ka nagsasalita ng hiwaga o ng talinghaga sa mga tao? Ang sabi ng Panginoon, sa inyo ipinagkaloob ang pagkakilala ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Pero sa kanila ay hindi. So, ang hiwaga ay hindi ito ibinibigay sa lahat, but it's only confided only to the initiated and not to all mortal people. To the initiated, sa mga nakapasok lamang sa kaharian.
Sino dito nakapasok sa kaharian? Ang bawat isa na nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon, ipinanganak sa kaharian ng Diyos, sila ang nakapasok sa kaharian at sila ang makakakita ng kaharian ng Diyos. Yung makakakita, they will perceive the mystery. At sabi ng ating Panginoon, hindi ipinagkaloob sa kanila ang pagkakilala, kundi sa inyo ay pinagkaloob ang pagkakilala sa hiwaga ng kaharian ng Diyos. So, confided only to the initiated, this mystery is confided only to the initiated, not to ordinary mortals. Next meaning niya, it is hidden or secret thing, not obvious to the understanding. Ibig sabihin, kahit ang tao ay mag-research siya, ang tanging niyang makikita ay yung surface, but hindi ang pinaka-kalaliman nito. Dahil na ito ay mystery. Ito ay natatago. So sabi pa ng isang meaning dito, it is, yung salitang mystery is God. Mystery of God is the secret counsel which govern God in dealing with the righteous. Ito ay hiwaga o lihim ng payo ng Diyos na kanyang ibinibigay sa mga matuwid lamang. If you remember ang sinabi ng Book of Daniel, sabi niya, knowledge shall increase. Pero, sabi niya, tanging ang matuwid lamang ang makakaunawa. But the wicked, ang masama ay hindi niya malalaman ang ganitong bagay. Dealing with the righteous, which are hidden from ungodly and wicked, but made plain to the godly. It is hidden to the ungodly and wicked, but it's made plain to the godly, to the righteous. Ito ay, ngunit, tingnan natin ang sumunod na pangusap. Verse 7, but we impart secret and hidden wisdom of God, which had decreed before the ages for our glory. Na ito ay itinalaga na, sa wikang Tagalog, ito ay itinalaga na para sa ating kaluwalhatian. And none of the rulers of this age understood. None of the rulers of this age understood this. For dahilan kung kanilang naunawaan, hindi nila ipinako ang Panginoon ng kaluwalhatian. They crucified the Lord of glory. But as it is written, I hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things, is the mystery, which God hath prepared for them that love Him. Ito'y hindi nakita ng mata, hindi narinig ng pakinig, hindi pumasok sa puso ng sinuman, pero inihanda ng Diyos ang mga lihim na ito sa kanila na mga umiibig sa Kanya. Sabi niyan, and these things God, verse 10, but God hath revealed them unto us. By what? By what means? Through the Spirit. Through the Spirit. At tandaan natin mga kapatid, the Holy Spirit na ating tinanggap is the eternal life. And this Holy Spirit, which is eternal life, mamaya makikita natin sa last verse, tinawag ito, sabi rito ng verse 16, puntahan natin ng verse 16, for who has understood the mind of the Lord as to instruct him? But we have the mind of Christ. This mind of Christ, which is the Holy Spirit,
the eternal life. At ito, ang buhay na walang hanggan na ito yung nagbibigay ng knowledge o ng epignosis. Ito yung nagbibigay ng exact, precise knowledge sa bawat isa, pero hindi ito ibinibigay sa lahat. Kundi ito ibinibigay lamang sa ilan, hallelujah, na meron ng Holy Spirit na siyang eternal life na gumagawa sa kanila. And these things God revealed to us through the Spirit. For the Spirit, sabi ng verse na yan, verse 16, or taas natin, balik muna natin doon sa verse 10. These things God had revealed to us through the Spirit, where the Spirit searches everything, even the depths of God. At ang pinakamahalaga, pinakamainam mga kapatid, the Spirit ang siyang nakakaalam ng bagay ng Diyos at kahit man ang pinakamalalim na bagay ng Diyos. At ang pinakamalalim na bagay ng Diyos ay ipinagkakaloob niya, ay hinahayag niya sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. For the Spirit searches everything, even the depths of God. For who knows the person's thoughts except the spirit of that person? Sinong nakakaalam ng kaisipan ng tao kundi ang tao? Sino ang tao na nakakakilala ng mga bagay ng tao kundi ang Espiritu ng tao na nasa kanya? Gayon din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi makikilala ng sino man maliban na ng Espiritu ng Diyos na sumasa kanya. So may kita natin sa ganitong bagay, this is eternal life. Ito ang buhay na walang hanggan. Ito ang gawa ng buhay na walang hanggan sa bawat isa. Anong sabi ng ating Panginoon? Howbeit when He, the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. The epignosis. Yung right knowledge. Tamang, eksakto, and precise knowledge. Mga kapatid, kaya sabi ni Apostol Juan sa kanyang pangungusap, ang pahid na inyong tinanggap ay siyang magtuturo sa inyo. At ang ituturo sa inyo ay katotohanan at walang kasinungalingan. Hindi siya nagbabase lamang sa information or fact. Ang ituturo niya is the truth, the precise, the exact knowledge na kanyang ibibigay. At sabi rito, at gayon din naman ang bagay ng Diyos na hindi nakikilala ng sino man maliban sa Espiritu ng Diyos. Ngunit, verse 12, ngunit ating tinanggap ang alin? Ang hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritong mula sa Diyos upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay binigay na walang bayad ng Diyos. Ang mga bagay na Kanyang inilaan sa bawat isa sa atin, ng mga bagay na ito ay atin namang sinasalita. Hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu. Na iwinawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu, sa mga pananalitang ayon sa Espiritu, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Yung taong, ang tawag dito sa version sa verse 14, the natural person. The natural person. Alam niyo ba na ang mga anak ng Diyos, hindi sila natural? They are supernatural. Because the spirit that they receive is the supernatural spirit from the supernatural God. But the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him. Kamangmangan lamang ito sa kanila. And he is not able to understand them because they are spiritually discerned.
sa tingin nila, foolishness. Kamangmangan, walang kwenta ang mga bagay niyan. The spiritual person, tawag dito ng verse 15, sa mga anak ng Diyos, the spiritual person judges all things, but is himself to be judged by no one. And who has understood the mind of the Lord so as to instruct him? Sino ang makakaunawa ng kaisipan ng Panginoon? Who can understand? Habang kasama nila ang ating Panginoon, naguguluhan sila minsan. Hindi nila kayang i-predict ang sinasabi ng ating Panginoon. Nang sabihin niya, meron akong pagkain na hindi nyo nalalaman. At ang aking pagkain ay gawin ang kalooban ng aking Ama at tapusin ang kanyang gawa. Hindi nila ma-comprehend. Pero mga kapatid, sabi rito, but we have the mind of Christ. We had the mind of Christ. And this mind of Christ ay ito ang magdadala sa atin ng kaalaman, karunungan. Well, nakakatulong ang ilang mga information. But brothers and sisters, walang katulad ang ipapahayag ng Espiritu Santo. Walang katulad ang ipapahayag ng pahid na narito sa atin. Ang pahid na narito sa atin, tingnan natin yung verse na yun, 1 John 2:27. Sabi rito, but the anointing that you receive from Him abides in you. And you have no need that anyone should teach you, but as His anointing teaches you about everything. Everything. Naalala ko, ang patotoo ng ating pastor, nang siya ay nag-installation sa electrical wiring at hindi niya alam kung anong kanyang gagawin, natulog siya o nagpahinga siya, nanalangin siya. At sumunod na kinabukasan, merong inspirasyon na binigay yung Panginoon at yun ang kanyang in-apply. Mga kapatid, everything, every knowledge, and even the knowledge under the sun ay kayang ibigay ng Espiritu ng Diyos. Dahilan, bakit? Siya ang may lalang ng lahat ng mga bagay. All the kind of knowledge, He is the fountain. Siya ang fountain. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng mga bagay. But as His anointing teaches you about everything, and it's true, and it's the truth, and it is the precise and exact knowledge, and it's no lie, just as it has taught you, abide in Him. Kapag ang Panginoon ay nagturo sa atin at sinabi sa atin, itong iyong gawin, at it seems, kapag sinabi sa atin, sometimes it sounds foolishness. Minsan parang kamangmangan yung tinuturo sa atin. But do it anyhow. Nang sinabi ng pinayuhan ng Panginoon si Peter, magdamag siyang ng isda, magdamag siyang naglatag ng kanyang lambat, hinila walang nahuli, dahil alam niya ng panahong yun ay maliwanag ang buwan. At sabi ng Panginoon, hiniram ang kanyang bangka, inilayo ng kaunti at doon siya nangaral. At pagkatapos niya mangaral, ang pinaka-thank offering ni Jesus kay Peter ay ito, pumunta ka sa laot, ihulog mo ang iyong lambat. Sabi niya, para makakuha ka ng maraming isda. Sabi niya, Panginoon, magdamag akong ng isda, magdamag akong naghila ng lambat, wala akong nakuha. Pero, gayon pa man, sinabi mo, gagawin ko ayon sa iyong salita. But mga kapatid, alam niyo ba, habang siya ay sumusunod sa ganitong bagay, ang nasa isip niya, papatunayan ko sa gurong ito na mali siya. Papatunayan ko na ako'y veteranong mangingisda,
Kung gabing magdamag, wala akong nahuling isda, gaano pa ngayong araw? At kanyang inilatag ang lambat, pero nang kanyang hilahin, mabigat. At nang kanyang hinihila na ay kaya niya, mapupunit na ang lambat. Tinawag niya ang kanyang mga kasamahan, tulungan niyo ako, mayroong malaking huli dito. At nang maidala niya ang malalaking isda sa pangpang, lumuhod siya sa harapan ng Panginoon. Sabi niya, Panginoon, lumayo ka sa akin, ako'y makasalanang tao. Ibig sabihin, masama ang kanyang isip sa ating Panginoon. It sounds ridiculous. It sounds foolishness. But he do it anyhow. Pero nakita niya, ito ay wisdom ng Diyos. Ang command ng Panginoon sounds sometimes ridiculous, sometimes foolishness, pero gawin mo pa rin. At makikita mong resulta ng bagay nito because it is the truth. It is the exact knowledge. It is the precise knowledge na nanggaling sa ating Panginoon. Last verse, Ephesians 1:17. Ang verse na ito ay nagsasabi ng ganito. At ito ay prayer ni Paul. Verse 16, sabi ng verse 16, sabi niya, ito'y patungkol sa Ephesians na cease not to give thanks. Tingnan natin ang 15 para. Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, the love unto all the saints, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers. Pinapanalangin niya ang mga taga-Epeso. Nang mabalitaan niya ang kanilang pananampalataya at ang sabi niya, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the epignosis of Him. Ang salitang knowledge diyan is epignosis. It is, ang ibibigay niya sa iyo, ang karunungan. Sabi niya, na ibibigay ng Panginoon, ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kaluwalhatian, is the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom. The spirit of wisdom, ito yung anointing na gagawa sa buhay ng isang tao at ang magdadala ng kapahayagan, revelation, in the knowledge of Him. Ang pagkakalala, pagkaalam sa Kanya. So brothers and sisters, kagaya ng dalangin ni Paul, dalangin ko rin at dalangin natin ng Espiritu ng karunungan at ng pahayag ang siyang gumawa sa atin na magdadala sa atin ng precise knowledge. The exact knowledge. Hindi ito pandaraya. Hindi ito anumang klaseng kaalaman ng mundong ito. Ito'y eksaktong kaalaman at karunungan na nanggagaling sa Panginoon. At anuman ang kanyang papahayag sa iyo sa pamamagitan ng kanyang karunungan ng kanyang Espiritu, magtiwala ka sa Kanya sapagkat yan ay tama at totoo. At di Kanya ipapahamak. Hindi Kanya ililigaw, hindi Kanya dadalhin sa isang anumang bagay, kundi ikaw ay aakayin niya mula sa katotohanan at sa lahat ng katotohanan. This is eternal life. Ang buhay na walang hanggan na iyong tinanggap ay hindi lamang ito buhay na hindi namamatay. It has its own nature. Meron siyang kapangyarihan na gumagawa sa loob niya. Doon sa loob mo. Ito ay iyong proteksyon at marami mang bagay. Ito ang iyong selyo. At lahat ng ito ang buhay na walang hanggan. Praise God. Palakpakan natin ating Panginoon sa oras sa ito natin. So we all stand. Hallelujah. Praise God. Salamat sa biyaya ng ating Panginoon na siyang
patuloy na gumagawa sa bawat isa atin. Praise God. Magawa ba natin awitin yung isang awit na the original life? Merong isang verse doon na nagsasabi, God's attribute were manifested in this on this last age. Hallelujah. Praise God. Awitin natin ang awit na yan. Original seed, the original word is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled, the original life, the original seed. We are the Word made flesh today. This is what the scriptures say, and our names are sealed within, redeemed and perfect without sin. Yes, we are anointed and inspired by our God, who's the original life, the original Yes, amen. life, Hallelujah. the original seed, the original word is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled, the original life, the original seed. Our eyes of understanding He has opened up at last, and sweet victory is ours, who were chained down in the past. True jubilee has sounded, and we have responded to our God, who's the original life, the original Thank the Lord. life, Amen. the original seed, Yes. the original word is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled, the original life is the original seed. Chorus once again. The original life, the original seed, the original word is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled, the original life, the original seed. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. It's the original life, that eternal life. It is the original seed. Itong binhi na nanggaling sa ating Panginoon. Ang binhing ito ang nagpanganak sa atin. At ang binhing ito ang magmamanifest ng kanyang kalikasan sa bawat isa sa atin. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa Panginoon sa buhay na walang ganyan.
At ito ang sinabi ng Panginoon, this is eternal life. Ito ang buhay na walang hanggan, na hindi natin lubos na napagtanto kung ano ang klaseng buhay na walang hanggang ito. Ito pala ang Espiritu Santo na kanyang ipinangako na tatanggapin ng sumasampalataya. Na sinabi niya, sino mang uminom ng tubig na aking ipapainom sa kanya, ay mula sa kanya ay bubukal ang isang balong at magiging ilog ng tubig ng kabuhayan sa kanya. Hallelujah. Bagamat sabi ng babae, malalim ang balon, saan mo kukunin ang tubig na yan? Ngunit sabi ng ating Panginoon, hindi mo alam kung sino ang iyong kausap. Hindi mo kilala kung sino ang kausap mo. Ngunit kung nalalaman mo lamang kaloob ng Diyos, the gift of God, ikaw ay hingi sa Kanya ng tubig at pagkakaloob ang Kanya ng tubig. Thank God for that water na pinainom sa bawat isa atin. Ang bawat isa ay pinainom ng tubig na yan. At mula noon, ang tubig na yan ay nagpapatuloy ng kanyang bukal na hindi nasasaid at patuloy na gumagawa sa bawat isa atin. Nag-aakay sa atin, nagbibigay ng proteksyon sa atin, naglalagay ng security sa ating buhay, at nagpapatuloy siya ng kanyang pagpapahayag ng kanyang mga salita. Hallelujah! Salamat sa Panginoon sapagkat ang kaalamang ito ay hindi ito available sa matataas na university. Ang kaalamang ito, ang pagkakilalang ito ay bibigay ng Panginoon sa mga piling, mga hinirang ng Diyos. Sa mga matuwid na kanyang inaring ganap, ay sila ang pagkakalooban ng hiwagang ito ng karunungan ng pagkakilala sa mga bagay ng Diyos. Shall we all pray? Hallelujah! Praise God. Sino sa atin ang patuloy na magpapasalamat sa buhay na walang hanggan na ating tinanggap? Hallelujah! Blessed be your name, O Lord God. Dakilang Diyos, sa tanghaling ito, kinikilala namin na kami ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. Kinikilala namin, Lord God, ng buhay na walang hanggan ay ito'y nagmula sa iyo. Ito ay galing sa iyo. Salamat. Ikaw ay dumating sa ibabaw ng sanlibutan. Dahilan kung hindi ka dumating sa ibabaw ng sanlibutan ito, ang aming taglay-taglay lamang ay ang aming buhay. At ang buhay na ito ay mapatungo sa kapahamakan, Panginoon. Ang buhay na ito ay diniklara na ang kamatayan, na darating ang panahon na ang kamatayan, ang alabok ay babalik sa alabok. Hallelujah! At ang kamatayan ay masumpungan kami. Hallelujah! Ngunit salamat, Lord. Isinugo mo ang buhay na yan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. At nang siya'y dumating, hallelujah, sa ibabaw ng sanlibutan, ang buhay na yan ay kanyang ibinuhos sa ibabaw ng sanlibutan. At nang ibinuhos sa ibabaw ng sanlibutan, ang buhay na yan ay naging daan upang ang katubusan ay matanggap ng bawat isa amin. At ang bawat isa, Panginoon, ay mapatawad ang kanilang kasalanan. At ang ikaw ay bumalik, hallelujah, sa presensya ng Diyos Ama, ay iyong kinamtan ang walang hanggang katubusan at ibinuhos mo ang Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes. At sila'y nagsitanggap ng buhay na walang hanggan na ito, Panginoon. At mula noon, ang pangako ay tinatanggap ng bawat isa na yung tinatawag, Panginoon. Sila na nasa malayo ay yung tinatawag at pinagkakalooban sa kanila. Pinagkakalooban mo sila ng Espiritu Santo ng buhay na walang hanggan na yan. At mula noon, ang buhay na yan ay gumagawa sa bawat isa. At higit sa lahat, Lord, salamat sa iyong patuloy na pagpapakilala sa amin, na pagpapaalam sa amin ng iyong hiwaga, ng mga bagay na hindi nakita ng mata, hindi nalaman ng mundong ito, ng sanlibutan ito, kundi ikaw ay nagpapahayag sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng Espiritu na nananahan sa kaloob-looban namin. O Lord God, meron kaming nananatili at nananahang tagapagturo sa loob namin na patuloy na umaakay sa amin
At Lord God, magtiwala kami sa iyong pag-akay sapagkat dadalhin mo kami sa tama at istiyak, hallelujah, na pagkakilala at kaalaman ng iyong mga salita at ng katotohanan. Ito'y walang pandaraya, Panginoon. Walang anumang bagay, Lord, na iyong ililihim, kundi iyong ihayag ito. Hallelujah, sapagkat hindi ito ipapahayag ng dugo at ng laman, kundi ng aming Ama, ng aming Diyos Ama na nasa sangkalangitan ng siyang magpapahayag. Lord God, dalangin ko ang bawat isang mga kaluluwa na narito ay bayan mong patuloy na magkaroon kami ng patuloy na karanasan kagaya ng iyong sinabi, sino man, hallelujah, narito ako'y nasa labas ng pintuan at kumakatok. At sino man makarinig ng aking tinig at buksan ang pintuan, ako'y papasok sa kanya at ako'y hahapong kasalo niya at siya'y magiging kasalo ko. O Panginoon, hallelujah, ang ganitong bagay, Lord, ay isang privilege ng bawat isa na tumanggap ng buhay na walang hanggan. This is eternal life, Lord. Itong buhay na walang hanggan, itong uri o Diyos, at nature na yung ibinibigay sa bawat isa sa amin. Lord, salamat. Umaasa ko, Panginoon, kagaya ng iyong pinangako, the Spirit of Truth, the Spirit of Truth ang siyang mag-aakay sa amin sa lahat ng katotohanan. Hallelujah. Kami ay walang alam, walang muang. Ngunit kung kami ay magpapaubaya, magpapatianod sa iyo, Panginoon, dadalhin mo kami, hallelujah, dadalhin mo kami sa dako na iyong inihanda para sa bawat isa sa amin. O Lord God, sa oras na ito, mula sa akin na yung maliit na lingkod hanggang sa bawat isa na rito sa oras na ito, Panginoon, kami ay nagtitiwala sa Espiritu ng katotohanan na iyong ibinigay sa bawat isa amin, na kami ay patuloy na akayin sa lahat ng katotohanan at ito'y hindi kasinungalingan. Lord, may you bless each and everyone sa tanghaling ito, Panginoon. And I pray, Lord God, that the Spirit of wisdom and revelation ay gumawa sa bawat isa na iyong mga anak na tumanggap ng Espiritu Santo. At kung sino man, Lord, na wala pa ng ganitong bagay, bayan mong akayin mo siya, Panginoon, tungo sa pagkatanggap ng buhay na wala hanggang ito. At maranasan niya rin naman ang napakainam na bagay na yung inihanda para sa iyong mga anak. Lord, nagbabalik kami ng kapurihan sa iyo. As I pray to bless each and every one, Lord God, hallelujah, we give you all the honor, all the praise, and even the thanksgiving. For thine is the kingdom and the glory and the power forever and ever. Everybody say amen. Hallelujah, palakpakan natin ating Panginoon. Praise God, purihin ang dakilang Diyos. Hallelujah, na mabiyaya sa bawat isa atin.